para dun sa mga nagtatanong kung pwede bang isama or possible ba na ma-approve yung iyong application para sa dependent mo if may disability yung dependent, yung iyong anak. For example, no? Kasi may mga nababasa ako dun sa Facebook group din na sinasabi nila na mag-declare sa inyong statement of purpose or sa letter of intent. Yung iba naman nagsasabi na i-declare nyo, kailangan nyo maging honest. Hello, magandang araw sa inyong lahat at kamusta kayo? Last week, back to school kami, pero dahil Wednesday kami nag-start, yun yung mga kids, Thursday naman sila, hindi pa namin ganun ramdam yung feeling na balik eskwela na, no? So, nakabakasyon pa rin kami, yung aming pakiramdam. Pero ngayong week, talagang ito na yung balik talaga na, balik sa eskwela na talaga. At dahil wala pa naman kaming mga school deliverables, naisipan ko na gumawa ng video para dun sa mga nagtatanong kung pwede bang isama or possible ba na ma-approve yung iyong application para sa dependent mo if may disability yung dependent, yung iyong anak. For example, no? Kasi may mga nababasa ako dun sa Facebook group din na sinasabi nila na mag-declare sa inyong statement of purpose or sa letter of intent. Yung iba naman nagsasabi na i-declare nyo, kailangan nyo maging honest. Ano ba yung take ko about dun sa mga ganong bagay? Well, for me, kailangan nyo maging honest. Kailangan nyo maging transparent. Kailangan i-mention nyo siya sa medical, and kailangan nyo rin siyang i-mention sa statement of purpose nyo or sa letter of intent na nagagawin nyo. Kasi mabigat yung kapalit kapag ka natag kayo as parang na misrepresent, parang ganon. Mabigat yung kapalit nun. And nasasabi ko to kasi yung aking panganay ay may learning disability. So 11 years old pa lang siya, dahil napapansin namin na nahihirapan siya sa kanyang academics. Pina-assess namin siya, and doon namin nalaman na meron nga siyang intellectual disability. And binensyon namin siya dun sa IOM na yung condition ni Cedric, and then in-include din namin siya sa aming letter of intent na merong mild intellectual disability si Cedric, and meron kami mga in-attach na medical records niya. So naging honest kami dun sa aming letter of intent. At so dahil nandito na yung aking panganay, ang sagot ay posible at pwede na masama nyo yung inyong anak na may disability dito sa Canada. Kailangan nyo lang din maging honest talaga, no? At banggitin ko na din siguro kung paano ko siya dinraft dun sa letter of intent ni Mrs. Teka ha, i-open ko lang. So, sinabi ko lang din dito na he was diagnosed with mild intellectual disability, and in-explain ko kung ano ibig sabihin ng mild intellectual disability. So, nilagay ko dyan na may academic skill slowness, and minention ko na lang din doon na as time goes by, unti-unti siyang nakapag-catch up dahil nga magkatulong kami ni Mrs. para i-guide yung aming panganay, kahit paano makapag-catch up siya sa kanyang mga academics. At
Yun nga, dahil sa nabanggit ko na nagtutulungan kami ni Mrs. para kahit papano makapag-catch up siya sa kanyang mga academics, it would be a great help if magkakasama kami dito sa Canada as family. Makakatulong yun para sa kanyang continuous improvement. At ilalagay ko na din dito yung screenshot ng portion na tingin ko kahit paano nagbigay ng impact dun sa letter of intent namin nung pagpunta dito ng aking mga anak at ni Mrs. So, ito siya. Yan. Kung mapapansin nyo, 2 beses ko dyan na-mention yung temporary stay. Importante yon dahil ang kadalasan na nagiging refusal grounds ay yung hindi mo ma-approve na babalik ka sa Pilipinas after ng studies mo. Ayan. Ano pa ba nilagay ko? So actually yun lang, no. Possible na maisama nyo yung inyong mga anak if meron siyang disability. At ang isang maganda dito na napansin ko and na-experience namin, iba yung support ng school sa mga kagaya nila na may special needs. Yung anak ko, laging laging excited pumasok sa school. Kasi ang dami activities na ginagawa nila. Meron silang bowling, may cooking, carpentry, basketball, swimming, and yung mga teachers ng panganay ko sobrang babait. Sila mismo yung nagsasabi na kailangan ng panganay ko ng ganito. It would be best for Peter if ganito yung sasamahan niya, attend siya sa ganito. And one time nag-amusement park sila, yung teacher niya din yung taga-picture niya, kasama niya, and nung nag-birthday si Cedric, tinreat siya, tsaka yung mga friends niya ng ice cream. So, at may regalo pa na natanggap si Cedric nung gumraduate siya sa grade 10. At hanggang ngayon, kinakamusta siya. Kamusta daw si Cedric sa kanyang bagong school. Bago pa man mag-start last week yung school, nag-message na yung isang teacher niya na ready na ba si Peter, ano bang kailangan niya, ganito, if may question kayo, ito lang yung kontakin nyo, mga ganyan. Sobrang ganda ng support ng school and ng government dito sa mga kagaya nilang may special needs. Kaya if nag-hesitate kayo na isama sila dito sa Canada or nagda-doubt kayo kung ma-approve ba or hindi, well, yung panganay ko na-approve. So, hindi imposible, no? Hindi hadlang yung pagkakaroon ng disability para makapunta dito sa Canada. Ayun lang, salamat.